Okay, magandang gabi mga kaibigan. Ah, hingi muna ako ng tulong sa inyo, pwede ba? Meron akong kaibigang vlogger, asawa ng dati kong sundalo, retired sundalo na rin. Paki-subscribe naman, Olivia Canoy Balandang Mix Vlogs. Ang link ng YouTube channel nitong si Olivia Balandang, ilagay ko sa description box ng video ito. Paki-click lang para makasubscribe kayo. Tatanawin kong personal na utang na loob ang iyong pag-subscribe. Okay, pag-usapan natin itong si Senators Zubiri and Angara na tatawagin kong mga sip-sip, mga tuta ni PBBM. In contrast, malayong-malayo sila kay Senator Pimentel. Kahanga-hanga po itong Senator Coco Pimentel. Okay, bakit? Usaping confidential intelligence funds ng Pangulong Marcos. Dito po sa headline ng Philippine Star, title, Zubiri, Angara, Cite OP for Comprehensive CIF Report. Okay. Pinupuri ni Senator Angara, Senator Zubiri, napaka-detalyado daw. Napaka-linaw. Ano ba? Napakaganda ang report. Opisina ni Kuting, paggamit ng kanyang confidential intelligence fund. Ay, nako. Tanong, Senator Zubiri, alam mo ba ang intelligence cycle? Have you tried working as in gathering intelligence? Ako, I've been in the service for 34 years. Trabaho ko yan. Gathering intelligence. Alam ko ang pasikot-sikot. Ang Office of the President, ang presidente, hindi niya trabaho mag-gather ng intelligence. Kaya kalukuhan itong report na sinasabi nyo. Maybe on paper, yung report, maganda. Ang tanong, totoo ba na ginastos as written in that report o ibinulsa? Okay, ito lang. Basahin ko yung statement nitong sip-sip na Zubiri. I just want to put on record that the CIF or Confidential Intel Fund report of the Office of the President is one of the most detailed and comprehensive reports that I have seen. It is the most detailed among all the other agencies. Report lang po yan, Mr. Senator. Papel lang yan. Okay. So, itong report daw ni Kuting even included details of the disbursement for rewards to tipsters. Ay, dyan kayo na booking. Mamaya, punta tayo at reward for tipster. Sabi naman ni Angara, I was there. When the OP budget report was presented, I confirmed that there was great specificity of the report. Okay. Nagbayad daw sila ng mga agents, tipster eh. Eh ano naman ang ibinigay na information ng mga agents ninyo? Kasi sa intelligence, may cycle yan. Forgive me, hindi ko na i-discuss yung intelligence cycle. Kailangan talaga ng agent handler. Hindi ka makakabuo ng A1 intelligence kung walang magagaling na handlers. Agent handler ang tawag. So, ang tanong, sino yung mga agent handler sa Office of the President? Mga PSG, trabaho ng PSG, mag-guardia sa Pangulo. So, to me, kahit sinasabi na may 2 libro daw yung pinakitang report. Siguro isang libro, confidential expenses, isang libro, intelligence fund expenses. Pwede yun. Kaya lang,
Gawa-gawa lang yan. Huwag nyo kaming lukuhin. Huwag nyo lukuhin ang taong bayan. Alam ko yan. Yan na lang, oh. By law, mabuti pa itong si Senator Pimentel. Saludong-saludo ako dito kay Pimentel. By law, ang definition ng intelligence fund is for use of uniformed personnel to gather intelligence. Ang Office of the President is a civilian agency. User lang siya. Kung ano ang ma-produce na intelligence ng AFP, PNP, or any ano, yon gagamitin na ng Office of the President. User, hindi producer. Okay na lang yung confidential funds dahil surveillance yan. Pwede. Yan lang yung intelligence fund. Para sa military yan, police. Kaya ang AFP, wala silang confidential funds. Ang AFP, intelligence fund lang. Kasi nararapat, according to law. Kaya ako hindi ko kakalimutan itong mga sip-sip na senador. Mga tuta ni Kuting, Zubiri, Angara. Pagdating ng 2025, 2028, ikakampanya ko kayo. Versus sa inyo, kayong Honorable Zubiri and Angara, mga tuta kayo. Mabuti pa si Senator Pimentel. Bakit? Kini-question niya yan eh. Na hindi dapat magkaroon ng 2.31 billion. Laki. Hindi dapat. And I agree with the good Senator Pimentel. At napakaganda ang plano ni Senator Pimentel. Nanawagan na siya sa mga patriotic lawyers. And I believe, di ba, yung Maharlika Investment Fund, nasampahan na nila ng kaso eh. Nasa Supreme Court na. Sana anytime from now, lalabas na yung desisyon ng Supreme Court. Sana i-declare na void and unconstitutional yung Maharlika na yan. Okay, ito naman. Intelligence fund ni Kuting. Senator Pimentel, go, go, go. Buuin nyo na yung kaso. Isasampa nyo yan dahil I can attest to it na hindi yan ginagamit ng tama ni Kuting. Dahil hindi niya yan trabaho. Bakit hindi na lang ibigay yan sa... Yan, balik tayo kay Tamba. Kung talagang totohanan mo... Pwede, i-realign mo yung intelligence fund ng iyong pinsan. Dalin mo lahat sa Pag-asa. Dalin mo sa Coast Guard. No problem. Bigay mo sa PNP, sa AFP. Dahil pinsan mo eh. Zubiri. Ay, siyempre, kasama kayong dalawa, nagsama kayong bilang senador, kumpare mo, sige na lang. But, mind you, ang taong bayan, hindi madaling kaya ito, nag-iingay ako mga kaibigan. Kikilala natin kung sino yung mga totoong senador. At itong Zubiri and Angara na ito, lalo natin si Senator Angara, sabi niya noon, hindi pwedeng bawasan ang CIF ng Pangulo. Bakit? Kailangan niya. Kailangan ba niya talaga? Kailangan niya para manood ng F1 car race na naman sa... Hindi na lang daw Singapore eh. Saan ba yung may bansa na pupuntahan siya? May F1 na naman. Addict talaga itong Pangulo natin ng mga car race na ito. Magkano ang ticket sa Singapore? 410,000 pesos. Pera natin yun. Binayad niya doon. Okay lang, kung siya lang mag-isa. Ang dami nila. PBBM, First Lady, Sandro Marcos, Tambaloslos, then other congressmen, other mga security pa nila. Mababa yung 10 million na gastos nila doon, panunood ng car race. 2 taon na yan, sunod-sunod, nanonood ng car race. Yung maloho nating Pangulo. Nabodol po tayo ng Kuting na Pangulo.
my greatest regret in my political life, yung pagsuporta ko kay PBBM. Mabuti na lang sana kahit sinong nanalo. Lenny, sige na lang. Lenny, Lacson, Isko, okay na lang sana, wag lang si Pacquiao. Mas masahol na kung si Pacquiao ang nanalo. Kaya lang itong si Kuting, nako, kawawa ang taong bayan. Ay, mayroon pa siyang pinsang tambaluslos, mayroon pa siyang anak na traidor, Sandro Marcos, dinidepensahan ang mga makabayan black na gustong magpahukay balik sa kanyang lolo na nagpapahinga na sa libingan ng mga bayani. What's happening in our country?